Brother Grayson. Magandang hapon po. Hello. Kumusta po kayo? Okay naman. Parang ayaw kong lumabas yung boses ko kanina. May naririnig na po ba kayong boses? Meron na. Gusto ko lang pong malaman yung mga participant po natin. Kasi kanina, habang kausap namin si Brother Grayson, ako po yung natutuwa kasi dun sa kanyang sinabi ay napakarami po ninyo. No? Parang bihira po kasi mangyari na sa panahon na ngayon ay merong maraming nagsi-CLP. No? Pwede po bang tumayo po yung participant po ng couples? Yung couples po. Yun ba? Palapakan po natin. Yung sa singles po. At saka dun sa handmaids of the Lord. Maraming salamat po. Meron din pong whole soul. Meron po ba? O na? Wala pa? Okay, so welcome po yung ating participant ng soul. So, sabi ko nga po kanina, ako po'y natutuwa kasi ito na po yung pang-pito. No? Bihira po kasi karamihan ng CLP nagsisimula ng madami. No? Tapos habang tumatagal, ay meron pong hindi nakaka-attend. Tama ba? Kayo po ba first time lang umattend ng CLP ngayon? Po? Pang-apat niya na po? Ano po? Pang-7. Ibig sabihin po yung pag-attend. Hindi po yung ibig sabihin. Sino po dito yung inimbitahan ng minsan lang pumunta sa CLP? Meron po ba? Naintindihan niyo po ba yung tanong ko? Sino po ba dito yung inimbitahan ng minsan at pumunta na ng CLP? Meron po ba? Huwag na po kayo mawalan. Hindi naman po yung nakakahiya. But parang yung nakakahiya. Kinakahiya nyo? Alam niyo po, napakadami namin iniimbitahan. Pangatlo, pangalawa, pang-5 beses nang iniimbitahan. Hindi po nagpupunta. No? Kaya yung mga ganong participant ay talaga naman pong nakakataba, no? Sa puso. Kasi siya po ay naglalaan ng sarili para sa ating Panginoon. At lalong higit, ngayon tayo po'y pang-7 na. Tama ba? Ayun, si sister excited. Siguro wala siyang absent. No? Kaya sabi niya, pang-7 niya na. No, pang-7. Kaya sabi ko sana, ang tigas naman ang ulo mo. Sister, pang-7 mo na nga iniimbita. Ngayon ka palang pumunta. Ngayon pala, pang-7 niya nang attend ngayon. So, siya po ay wala pong absent. Yan. Yan po yung naglalaan ng sarili. Kasi po, sabi nga ni Lord, at sabi din nila, na whatever you give to the Lord multiplies. Tama po ba? Narinig nyo na po ba yun? Narinig nyo na po ba yun? Na kung ano man yung ibinigay mo sa Panginoon ay dumadami. Tama ba? Kaya kapag ito po yung rule, pagdating po dun sa pagbibigay, no? Pero hindi lang po dun sa monetary, no? Na bagay yun. Kung hindi, pati sa oras, no? Kasi alam ko, yung iba, lalo na sa singles, mga nagtatrabaho na po yan. At bihira po yan, magkaroon ng panahon. Pero once na ibinigay mo, yung panahon mo sa ating Panginoon, ay dadamin po yung panahon na yun. No? So, hindi mo pwedeng sabihin, ay busy ako. Kasi meron kang palaging oras para sa Panginoon. No? Ganun din po.
Kapag tayo naimbitahan, o kaya next week, pang-8 na natin, no? At magbibigay tayo ng rason na hindi tayo a-attend, ay hindi po tayo nauubusan. Yeah? Siguro, kumbaga, yung rason na yun, ay dadami ng dadami. Pati yung may sakit yung kapitbahay, mababanggit nyo na. No? Kasi hindi kayo nauubusan. But anyway, ang topic natin ngayon ay growing in the Spirit. Kasi po last week, ang ating Panginoon ay nagpunla sa ating mga puso ng pananampalataya. No? So, binigyan niya tayo ng pananampalataya at tayo naman, bilang tugon sa Kanya, ay ating aalagaan, no? Yung pananampalataya na ito, para tayo ay lumago, no? Sino po dito yung mahilig sa halaman? Di ba? Nakakatuwa na mula dun sa maliit na buto na ating itinatanim, di ba? Lumalago hanggang sa mamulaklak at mamunga. So, ganun din yung feeling ng Panginoon sa atin na yung pananampalataya na binigay niya sa atin ay ating aalagaan at yung pananampalataya na ito ay darating ng panahon na ito po ay lalago at magbubunga. No? Siyempre, ano pong magiging bunga nito? Ito po ay maganda. Di ba? Kasi kung ano man maganda ang inyong itinanim, ay maganda rin yung inyong aaningin. So, yun po. So, ang anchor verse po ng growing in the Spirit ay, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So, last week, sabi nga, we are empowered by the Holy Spirit. Natanggap niyo po ba yung Holy Spirit last week? Naramdaman niyo po ba siya? O wala lang? Wala lang ba? Sino bang nakaramdam ng Holy Spirit? Sino po yung naniniwala na natanggap niya ang regalo ng Holy Spirit last week? Hindi. Ay yung iba po, nagdududa pa ba? O hindi pa gaanong naramdaman nitong Holy Spirit na to? Actually, yung Holy Spirit na to ay nasa atin na simula nung tayo ay bininyagan. Kaya nga lang, ito po siguro ay natulog, no? Hindi natin nagamit. Di ba ang lahat ng bagay, pag hindi ginagamit, di ba nasisira? Di ba nawawala? Naalala ko, yung aming pangalawang anak, magsasiri lang ako ng konti. Yung pangalawang anak po namin ay nainganyo pong magseminaryo. No? Ano lang naman po ito? Ano tawag ko doon? Ano nga ba yung high school? Minor po, no? Minor seminary. Hindi pa naman to major. Minor lang po. Kaya, nung siya po yung nandun, siyempre, dahil bata pa, no, napakahirap dun sa aming dalawa. Na mawala yung, kumbaga, mahiwalay agad yung anak. No? But anyway, kapag pala tayo ay nag-aalala dun sa ating mga anak na nahihiwalay sa atin, sila naman pala ay nag-e-enjoy na malayo sa atin. Tama po ba? so, di ba kasi doon may mga dalaw, kasi may mga pagkakataon na dinadalaw naman yung mga anak sa seminaryo. So, minsan, nakita namin na masaya naman siya, nakikipaglaro, basketball, ano pa ba yung mga laro nila doon? Volleyball. At yung iba, may mga tumutugtog, no? At minsan, siguro, naaliw siya doon sa ano ba tawag yung nililipan? Hindi naman sa trumpet, yung pahaba. Yung flute, mukhang yatang naaliw siya doon sa tulog ng flute, no? Kaya minsan, nagpabili siya ng flute niya, no? Dahil mapagmahal naman yung nanay, pumunta pa sa Quiapo, no? Ang ganda pa nung binili.
No, ang ganda ng binili niyang flute, may lalagyan pa na hard na ano. Kaya lang, sa simula lang pala yun. Mga ilang buwan niya lang ginamit. No? Hanggang doon sa tuluyan na siya, nilagay dun sa lalagyan. No? Nung balikan niya ng mga ilang taon, hindi na po gumagana ng maayos. No? Sintonado na po yung kanta niya. Hindi na nagpo-function ng tama. So, ganun din po yung Holy Spirit sa atin. No? Dahil ang tagal natulog sa atin yung Holy Spirit, ay sintonado na rin yung takbo ng buhay po natin. No? Kaya, ngayon, tayo po ay tulungan natin ng ating mga sarili kung paano tayo lumago muli sa ating pananampalataya. Okay. So, ako nga po pala si June, no? June Buena. Ang asawa ko po kanina, sabi nila si May, madali lang kami matandaan, May lang po, tsaka June. No? Kaya, kami po ay, galing po kami ng Westgate, sabi ni Father Grayson kanina, mula 1995, doon kami graduate, 2010 po, ay 2009, nung lumipat kami sa North A. So, mula noon, kami pa rin po ay nagsuserve sa ating Panginoon. Okay, so ito po yung buhay natin. Ano na nga ba pag sinabi natin hub? Sino po dito yung mga may motor, may sasakyan? Ano po ba pag sinabi natin hub? Di ba siya yung nasa center ng ating buhay? Ay yung buhay ng motor, di ba? Siya yung pinanggagalingan ng lakas at direksyon. So, sabi nga nila, yung buhay daw po natin ay para daw pong gulong. Oh. Alam niyo po yung tsura ng gulong? Square po ba yung gulong? Imagine natin yung buhay natin pag square, no? Pag gulong, no? Maalog. So, ang gulong ay isang bilog, no? Yan. Ito po yung gulong natin. Ito po yung nasa labas, yung outer rim, ano po tawag doon? Yung sumasayat sa lupa. No? Yun po yung pinaka-rim natin. Yun po yung kinakapitan ng gulong. Pero based po sa atin, sa ilustrasyon, ay ito po yung outer rim, no? Siya po yung parte na sumasayat sa lupa. At ito po ay ang nagre-represent ng ating Christian life. Okay. So next po, yung dahap, yung gitna naman, di ba? Yung part, ito po yung part ng gulong. Yung nasa gitna, ito po ang tinatawag na hub. Ito po yung nag-uugnay, no? Ito po yung point na kung saan dito iuugnay yung mga rayos. Tama ba? So yung hub na yon, yung pinaka-center ng wheel na yon, ay ito po si Jesus Christ, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung sentro ng ating buhay. Tapos po, para po maging mabuo yung gulong natin, kailangan po natin ng spokes, yung rayos. Na-imagine niyo po ba yung gulong? Yun, yung rayos. Ito naman ang nagtatransmit ng power and direction mula dun sa hub kay Jesus Christ. Kaya nga, yung takbo ng buhay natin, kapag tayo ay connected dun sa hub, yung nasa gitna, yung sentro ng buhay natin, na dapat ay si Jesus Christ, nagiging maganda yung takbo ng ating buhay Kristiyano. Okay. So yung spokes naman po, ito po yung nag-uugnay para po hindi maghiwalay. Subukan po natin, walang rayos yung gulong, di ba? Na-otso, tawagin po natin. Ano? Yung bang hindi siya connected, hindi siya firm, no? Aalog-alog siya. Kaya, kailangan natin ng mga rayos na to para tayo ay matransform natin yung power dun sa gitna at siya nagbibigay ng lakas ang direksyon ng ating buhay.
So, na-imagine nyo na po ba kung ano yung tsura ng gulong? Ito po yung ating buhay. Yung pong sabi, yung nasa labas, ito po yung buhay Kristiyano natin. Yung pong nasa gitna ay si Jesus Christ na nagbibigay ng lakas at direksyon sa atin. At yung mga rayos, siya naman yung nag-uugnay mula kay Jesus Christ papunta dun sa ating buhay Kristiyano para magiging maayos yung pag-ikot. No? Kasi kung umikot yung gitna, ibig sabihin iikot din yung labas. No? Siya yung magta-transmit ng power mula dun sa gitna. Okay, so okay na po tayo dito. So, meron po tayo, kung mapapansin niyo po, meron po yung 5 rayos. At ito po yung mga kaparaanan ng ating Panginoon para tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano. So, meron pong 5. Ang una po ay yung pagdarasal, yung prayer. No? So, sabi, how do you pray? How often do you pray? And what is the content of your prayer? So, tayo po ba lahat ay nagdarasal, mga kapatid? O kanina, napakinggan ko yung dasal niya eh. Sabi ko nga, mukhang hindi na kailangan nung talk para dito. No, kasi lahat naman kayo napakinggan ko na kung paano tayo magdasal. So, ano nga ba? Paano daw po ba tayo magdasal? Tinuro na sa atin ang ating Panginoon, no? Doon sa Our Father, no? Kung paano tayo magdasal. Pero review po natin, no? Yung first tool para tayo ay lumago ay yung pong prayer o panalangin. So yung panalangin natin ay meron pong dapat 3 principles. Ano po yung una? Our prayer must be faithful. Anong ibig sabihin po ng faithful? Punong-puno ng pananampalataya? Ano po ba yun? Siguro, pwede. Punong-puno ng pananampalataya sa ating Panginoon. At yung faithful ay po yung masasabi natin consistent. No? Palagi. Hindi yung magpe-pray tayo ngayon, bukas hindi. Kung hindi dapat, tayo po ay nagdarasal palagi sa ating Panginoon. Pangalawa po, our prayer must be led by the Holy Spirit. Although kung napapansin niyo po, yung ating dasal, kapag nagdarasal dito yung team leader natin, di ba may pattern yung pagdarasal niya, kung niyo pong napapansin. Ito po yung tinatawag natin na acts, no? Yung adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Di po ba? Nagpapasalamat muna tayo at nagpupuri sa ating Panginoon. Yung pangalawa po, tayo po ay humihingi ng tawad. At yung panghuli, tayo po ay humihingi para sa ating mga pangailangan. Napansin niyo po yung prayer natin kanina. So yun po yung tinuro ng ating Panginoon, di ba? Kung yung format na yun. Kaya, dati nga, ang alam ko lang pag sinabing magdasal, humingi lang eh. Yung pala hindi, no? Kasama pala yung papasalamat at pagpuri sa Panginoon sa ating mga dasal. So our prayer must be led by the Holy Spirit. So ibig sabihin, hindi palagi na sinusunod natin yung format na yon. Pwede naman po na kapag yung araw nyo na yun, halimbawa, kahapon, sa yung dahil Friday, matraffic. Sino bang hindi na traffic kahapon? Meron ba? So, ibig sabihin, kapag doon sa araw nyo, may nakaaway kayo sa opisina, meron kayong muntik nakabangga sa iyo sa daan. O, di ba? Siguro, ang magiging prayer nyo, magpasalamat muna. Salamat, Lord, kahit kanina yung nangyari, hindi ako natusaktan. No? O kaya, patawarin mo ako, Panginoon, kasi kanina, sa aming opisina, napatulan ko yung aking kasamaan sa trabaho. Nasagot ko siya. Nasagot ko po yung boss ko. Yung mga ganon. So, hindi naman po, in our own prayer time, hindi naman po kailangan na susundin natin yon.
depende ng leading ng ating Holy Spirit sa atin. Kung ano yung mauuna. Pero kapag tayo nagtitipon, siyempre susundin natin yun. Kasi yun yung ating pinaka-format. Nakukuha niyo po ba? Kaya dun sa ating personal na pagdarasal, ay hindi po kailangan sundin yun. Depende dun sa leading ng Holy Spirit. No? Kasi dun sa dasal natin, ay hindi po kailangan pagandahan ng salita para sa ating Panginoon. Kasi alam na ng Diyos ang kailangan natin bago ba natin siya banggitin. No? Siguro sa ating iba, alam niya na pala ba't kailangan pa na tayong magdasal? Siguro may mga nagtatanong din ng gano'n. Hindi po ba bilang mga magulang din? Ako yung anak ko dati, di ba nung wala pang trabaho yung mga anak ko, dati, di ba uso dati yung pasalog? Di ba sabi, pag yung anak ko nang hiram ng cellphone ko, alam ko na yun, magpapasa-load siya doon sa load niya. Pero kahit na alam ko kung anong gagawin niya, tinatanong ko pa rin, bakit kailangan mo yung hiramin yung phone ko? Kasi po, masaya na napagbibigyan natin yung ating mga anak. Di ba? Masaya tayo na kapag merong hiningi sa atin ng ating mga anak, natutuwa tayo na may pagkaloob sa Kanya. So, ganun din yung ating Panginoon. Alam niya na nga yung kailangan natin, pero masaya rin naman siya kapag hinihingan natin siya ng tulong. No? Masaya din siya na nababanggit natin sa Kanya yung ating mga pangangailangan. Okay? So, ito po yung pagdarasal, ay ito po yung kaparaan natin para makausap natin ang ating Panginoon. Siyempre, kapag sinabi natin mag-usap, di ba merong pag nag-uusap, pareho bang nagsasalita? Hindi, di ba? Para maganda yung usapan, yung isa magsasalita, yung isa naman ay tatahimik. Siguro habang tayo nagbabanggit ng mga kailangan natin at papuri natin sa ating Panginoon, ang ating Panginoon siguro naman ay nakangiti sa atin habang siya ay nakikinig. No? Para naman makumpleto yung ating pag-ipag-usap sa ating Panginoon, kailangan naman natin siyang pakinggan. No? So, paano tayo makikinig sa salita ng Diyos? Isa pong kaparaanan ay kailangan po natin tumahimik ng konti. No? Pagkatapos natin magdasal, siguro mag-reflect tayo, tahimik tayo ng konti, at pakinggan natin kung ano yung ibinubulong din naman ng Panginoon sa atin. No? So, pangalawa po, yung pagdarasal natin, no, ay para po sa simula, kailangan po mga 15 minutes. Mahaba na po ba yung 15 minutes? Siguro, sa simula, mahaba. Dati kasi, sa simula, nahahabaan ako sa 15 minutes. Parang 5 minutes pa lang, tapos na lahat ng dasal ko. No? Pero habang tumatagal pala, kapag iniisip mo lahat, no? Yung kamag-anak mo, pagdarasal mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, lawakan mo ng konti, hindi lang yung pansarili yung pamilya. No? May kakilala pa nga, ay nga household namin. Dati pag may laban si Pacquiao, pinagdarasal niya si Pacquiao. Nung kasama doon sa household namin, pag nagdarasal sa household meeting, kasama. No? So, wala pong boundary ng ating pagdarasal. Kahit sino na nangailangan ng tulong, nangailangan ng dasal natin, ay dapat natin ipagdasal. At sabi ko nga po sa inyo, yung 15 minutes, sa susunod, kulang na po yun. No? Basta, isa-isahin lang natin yung mga alam natin na nangangailangan ng dasal. So, isa pong paraan para po tayo ay makapagpakinig sa ating Panginoon ay po yung pagbabasa ng Scripture. Yung sa Biblia. Ito po yung pangalawang tool, yung the Word or the Scripture. Yung pagbabasa ng Biblia. So pagkatapos natin makipag-usap sa Panginoon, sabi ko nga, mababasa naman natin o mapapakinggan din naman natin yung mga salita niya
sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At doon sa ating pagbabasa ng Bible, no, kailangan din po natin mag-reflect. No? Halimbawa, wag naman yung buong chapter, babasahin natin lahat. Pwede naman yung reading for the day. Tapos isabay natin sa dulo, kasi may mga reading materials tayo di ba? May mga reflection items siya doon sa bandang baba. So pwede rin naman tayo mag-reflect tungkol po doon. Pwede rin po tayong magsimula din pala tayo doon sa ating pagbabasa ng Biblia ng mga 15 minutes. No? Doon lang po tayo magsimula. Tapos, marami pa rin pong mga reading materials, no, ng ating simbahan at marami pang spiritual books. Ang maganda rin isang basahin, no, dati kasi sa Corpus for Christ ay meron po tayong tinatawag na ugnayan na magazine. Pero sa ngayon po, medyo nawala, no. Pero ang maganda ngayon, spiritual books, yung nakaka-inspire rin po ito, yung pong Kerigma magazine. Nakakita na po ba kayo nun? Yung Kerigma, yung sinusulat po ni Brother Bo Sanchez. No? Maganda rin po siyang babasahin. At yung pangatlo po, yung pong pag-attend ng teachings and listening to preachings. Yung pong pag-attend natin sa simbahan ng misa, yung pakikinig sa sermon ng pare, isa pong paraan yun ng pakikinig ng preaching. At yung pag-attend niyo po ngayon dito, isa pong paraan ng pag-attend ng teaching. No? Pag-attend ng teaching, isa pong pamamaraan para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Okay po? Pangatlo po, how would you like to share Christ with others? No? Ito po yung sharing na. Witnessing, kung tawagin po natin. Yung pangatlong tool ay witnessing. Ang witnessing po ay yung pagpapahayag natin sa kabutihan ng ating Panginoon. At yung pagpapakita o pag-share din po natin ng pagmamahal sa ating Panginoon. So sabi nga sa Mateo, chapter 20, 26-28, sabi niya, ngunit hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat na maging lingkod. At sino mang ibig maging pinono ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito upang hindi maglingkod at upang hindi paglingkuran kung hindi maglingkod at ialay ang kanyang buhay para matupos ang madami. Ganon din naman sa Santiago, sabi niya, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid na walang maisuot at walang makain, kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, yung pong witnessing po natin, o yung magpapatutuo natin, o kaya mai-translate po natin ito ng service, yung ating paglilingkod, no? Kagaya po dun sa binasa natin ngayon, ang sabi niya, yung isa daw nating kapatid, wala daw pong makain at maisuot. Ang sagot lang natin, sige brother, ipagdarasal ka natin. No? Natugunan ba natin yung kanyang pangangailangan? Siguro, po pwede, no? Naipagdasal naman na natin, may bahala na si Lord, no? Kasi powerful din naman yung prayer. Pero yung immediate na kailangan niya, nagugutom siya, siguro kailangan din natin siya bigyan. So yun po yung ating tinatawag na pangatlo, paano tayo maglingkod, no? Yung service po natin sa ating kapwa. At paano ba tayo maging lingkod? Sabi nga niya, kung gusto daw natin maging lingkod, tayo po ay alipin ng lahat. At lahat po tayo ay pwedeng maglingkod sa pamamagitan ng pag-share natin ng ating mga 3 P's, yung
time, talent, and treasure natin sa God. So, pwede natin i-share yung, halimbawa, yung availability natin. Kapag kami sakit, yung kapatid natin, yung time natin na dalawin, ng pagdasal. Di ba? Yung pong pag-share natin ng blessing natin, kung may extra naman po tayo, ay magbigay tayo ng konting pambili niya ng gamot for that day o pampailangan ng vitamins. Pwede na po yun. At yung pangatlo, yung talent din po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ng mga tumutugtog kanina rito, ito po yung paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pang-apat po ay yung pong fellowship po natin. Ano nga ba? Ano nga ba itong fellowship? Sabi niya, it refers to almost everything that Christians do together as a body. Yung pong ginagawa natin na sabay-sabay ay isa po itong paraan ng fellowship. No? Kagaya yung sharing po ninyo. Di ba? Pagkatapos yung mga discussion yun, after ng may discussion po kayo. No? Hindi lang po yun, kasama rin po yun ng sharing. No? Ito po ay fellowship din. Fellowship din po, kung tawagin po yun. Yung pakikipagkapwa-tao natin. No? Ito po yung pinakamahirap minsan, pakikipagkapwa-tao. Kasi may mga ibang ugali ng mga kasama natin. Kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan. No? Iba-iba tayo ng upbringing. Iba-iba tayo ng probinsya. Iba-iba tayo ng salita. Ako, Ilocano ako. Yung mga kasama ko, Bisaya. Paano minsan nahirap magkaintindihan pa lang. Pero yung pagkakaloob mo ng pag-uunawa o konsiderasyon sa ating kapwa, ay ito po yung paraan ng pakikipagkapwa-tao. No? Mahirap yun. No? May mga taong masyadong, ang tawag nito, demanding. May mga tao na pag hindi mo na pagbigyan, ayaw na. Di ba? So, yun yung medyo part na mahirap doon sa ating paglago. Kaya dapat, kaya natin magpasensya at umunawa sa ating kapwa. Kung titingnan niyo po kasi para kung magkakahawig, magkakaunay itong mga tools na ito. So, balikan po natin sa ating review. Ano po yung una? Prayer and scripture. So, halos parehas po yun. Kasi yung dalawang bagay na yun, ito po yung kailangan natin para sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. No? Yung prayer, para ipag-usap natin sa Kanya, at yung study o yung pagbabasa ng Biblia, ay yun po yung kaparaanan para lalo natin siyang makilala. Kasi po ang hirap pong maglingkod sa isang tao, isang bagay na hindi mo naman siya kilala. Kaya dapat kilalanin mo muna siya. Diba? Brother, di ba nung niligawan mo si sister, di ba inalam mo yung gusto niya para mas madali makalapit, di ba? So ganun din po sa ating Panginoon para mapaglingkuran natin siya o makausap natin siya, magkaroon tayo ng ugnayan at personal na relasyon, dapat alamin din po natin yung mga kagustuhan niya at kung sino siya. Doon po sa pangatlo, ito po yung pangatlo natin, witnessing o service at saka yung fellowship. Magkaugnay din po ito. Kasi hindi ka pwedeng mag-serve sa iyong kapwa kung hindi ka naman marunong makipagkapwa tao. So, magkaugnay pa rin po itong dalawang ito. No? So, it means, itong dalawa naman po, yung witnessing or service at saka yung fellowship, ito po yung relasyon naman natin ito sa ating kapwa. No? Okay. Yung panlima doon sa spokes, doon kanina. Yung pong sacraments. No? Para po tayo lumago, ito po yung muli. Tayo po ay kabilang sa ating simbahan. Hindi po tayo nahiwalay sa simbahan. No? Kasi dati sa trabaho po namin, minsan may nagtatanong, ano ka ba bro, ganyan yung suot mo? Para saan yan? Ano po kasi yan suot namin yan sa Couples for Christ. Saan ang simbahan ng Couples for Christ? Minsan may nagtatanong ng gano'n. Ay sabi ko, hindi po, Catholic po yung Couples for Christ. No? Kaya tayo rin ay kasama o kabahagi ng ating simbahang Katolika.
Kaya kapag tayo ay member ng Catholic Church, ay dapat din po natin sundin yung mga sacraments. So, ito po yung panglima nating pamamaraan ng paglago, yung pagsunod sa mga sakramento. Sister, ang ganda ng ngiti nyo, kanina pa. Ilan po ba yung 7 sacraments natin? Mahirap po ba? Ilan po yung 7 sacraments natin? Binagak lang po. 7, di ba ba? 7. Yun, 7 po tayo. 7 tayo. Ano po ba yung una? Yung baptism, di ba? Pag tayo yung pinanganak, tayo po ay binibinyagan. No? Ito yung kaparaanan, ayon dun sa ating paniniwala, sa CCC natin, kapag tayo ay bininyagan, ano yung nawawala sa atin? Nawawala yung ayun, sabi ni sister, original sin. Yan. Nawawala yung mana nating sala, no, sa ating mga magulang, no? Kay Adma at Adan. So lahat po ng ipapanganak, mamanahin yung kasalanan ni na Eva at Adan noon. So yun po. Kaya pag tayo bininyagan, mawawala po yun at tuluyan tayong tawaging anak ng Diyos. Okay. Dahil maliit pa po tayo, ang nangangako doon ay ang ating mga ninong at ninang. Kaya kapag kayo po ay nag-anak ng binyag, ay kayo po ay mayroong obligasyon na tignan po yung mga bata na inanak nyo ng binyag na lumago patungo sa Panginoon. Yun. Kayo po ang may obligasyon kasi kayo po yung sumagot. Yan. Nung tayo nagkaisip na, lumaki na, mga nasa teenager na tayo, ang pangalawa nating sacrament ay yung pong confirmation. No? Kinukumpilan tayo para tuluyan tayong magiging ganap, no, na Kristiyano at magiging, kasi ito yung may isip na tayo, alam na natin yung tama at mali. No? At yung pangatlo pong sacrament ay yung pong sacrament of reconciliation, sacrament of penance, kaya yung tinatawag natin kumpisan. So yun yung pangatlo. Naniniwala po ba kayo sa kumpisan? Yes! Nagkukumpisan po ba tayo? Yes! Very good. Grabe. Nagkumpisan pa kayo bago empower of the Holy Spirit? Last week ba? Nakapag-kumpisan po ba kayo? Masaya po ba kayo ng kumpisan? Kasi yung iba, kina-question nila yung kumpisan, no? Bakit ko sasabihin yung kasalanan ko sa pare, yung makasalanan din naman yun? Diba? May logic. Pero yun po yung turo sa atin, eh. Kailangan natin ikumpisal sa mga kaparihan ang ating mga kasalanan para tayo ay mapatawad. No? Ang simpleng logic po doon, yung pong, di ba, sabi nila, yung walis. Nagwawalis po ba kayo sa iyong tahanan? Yung po bang walis malinis? Ha? Yung bang walis malinis? Di ba, madumi din naman yon, pero nakakalinis ba? Yes. So, yun po yun. Madumi man, makasalanan man ang pare, siya rin po ay nakakalinis ng kasalanan. Kasi yun po yung sinabi ng ating Panginoon. Okay, pangatlo po ay pang-apat na sacrament. Holy Communion, o kaya yung Eucharist. Ito po yung pagsisimba natin, yung pagtanggap natin ng Eucharistia. Kaya, dapat, kapag tayo po ay nagsisimba, palagi tayong tumatanggap ng komunyon.
Kasi sayang yung pagpunta niyo po doon kapag hindi kayo nagkomunyon. Kaya tayo nagsisimba para tayo ay makiisa, no? Sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na anong mangyari, dapat pag tayo nagsimba, dapat tatanggapin natin yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ay po, yung pong lima na sacrament. Ito po yung sacrament of matrimony o yung kasal. Sacrament ng kasal. Lahat po ba tayo sa couples? Kinasal po ba tayo sa simbahan? So, magbabaw na lang po ako sa inyo. Okay, sa singles naman. Yeah. Sino po ba ay kinasal na sa inyo? Wala. Siyempre wala, di ba? Pero sa singles, dapat very precious po ang kasal, no? Dapat po yun, no? Sabi nga nila, huwag na, maraming mga bata dyan. Sige, ganito na lang po. Yung pong matrimony ng kasal, ito po yung pagkakaisa natin sa harap ng ating Panginoon, no? Siya yung ano sa atin. Siya yung nag-ugnay sa atin. Siya, hindi yung pare, no? Kasangkapan lang yung pare. Kaya yung matrimony o yung kasal o yung marriage ay isa po itong pagkikipagkasundo sa inyong dalawa sa ating Panginoong Jesucristo. So, siya, o kaya Panginoon, no, siya yung love triangle natin, no, wala na dapat iba. Kaya kung meron tayong love triangle sa ating marriage, ang ating Panginoon, si Jesus Christ, o ang God lang dapat. Okay? At yung pang-anim po na sacrament ay yung pong mga nag-aahalay ng kanilang mga sarili para sa ating Panginoon, no? Yung po yung tinatawag natin Sacrament of Holy Order. So yun po yung pagpapare at saka yung pagmamahal. So yun po yun. Huwag na natin gaano i-explain kasi hindi naman tayo mapupunta doon. Kasi nasa couples na po tayo, no? At yung panghuli, anointing of the sick. Anointing. Alam niyo po ba kung ano to? Pagpapahid ng banal na langis. Ayun po. Tinatawag nito. Dati, sabi ng auntie ko, ay, tumawag ka na ng pare. Mamapatay na yata yung tito nyo. Diba? Mali po yung understanding natin. Huwag tayong tatawag lang ng pare kapag mamamatay na yung isang tao. Kasi yung sacrament po natin ay anointing of the sick. Hindi po anointing of the dying. No? Kahit simpleng sakit lang po ng ulo, pwede po tayong magpapamit ng langis sa pare. No? Halimbawa, kaya naman natin magsimba. Pagkatapos ng misa, pwede tayong lumapit sa pare. Father, pwede niyo po ba akong pahiran ng langis? Kasi po may nararamdaman akong hindi maganda. No? Ipagdadasal po kayo ng mga pare. Hindi po madadamot yung mga pare natin. No? Kasi sinumpaan po nila yun na magbigay ng sakramento sa ating mga nasasakupan nila. Nandyan ba si Mother? Baka mamaya sabi, anong pinagsasabi mo dyan? So yun, ang pwede lang po magbigay nito ay mga kapatian at mga obispo. Sila lang po yung pwede. Kaya hindi ako pwedeng magpahid ng langis. No? Ang pagkakaalam ko po hindi ako pwede kasi para sa mga pari lang po. Okay, so ang mga sakramento, ginagawa niya tayong mga banal kapag tayo ay kapag ka nagagampanan natin itong mga to, no? It will impart sanctifying grace, no? Nasa state of grace tayo kapag ka ginagawa natin ito. So okay na, tapos na po tayo.
sa ating growing in the Spirit na tools. Ano po ba? Huwag natin, balikan natin lahat, no? Pwede po bang banggitin natin para may matutunan naman po kayo pagkatapos natin? Ano po ba yung first tool natin na dapat natin gawin para tayo ay lumago? Prayer, scripture, service or witnessing, fellowship, and sacraments. Alam niyo po, pag nagawa niyo po yung limang yan, ay tayo po ay lalago sa ating buhay Kristiyano. No? Kahit na anong pagsubok man ang daraan sa ating buhay, ay kaya nating lagpasan. Kapag kayong limang yan ay ginagawa at nagagampanan nating lahat. So, yun na po, kung paano tayo lumago. At meron din po tayong pamamaraan, no? Sabi nga dito, how would you like your life to be directed by Christ and empowered by the Holy Spirit? So, paano daw po ba? Sabi nito, we need to grow by making use of the tools provided by God, and we need encouragement from a community of like-minded believers. Kaya nga po tayo nandito. Alam niyo po dito, di ba? Pagka malapit na yung CLP, di ba meron po ditong nagre-remind sa atin, Brad, malapit na po yung CLP natin, huwag kayong a-absent, di ba? Meron po bang nagre-remind po sa inyo pagka ganon? Meron. So, yun po. Kasi dito sa community, wala po dapat may iwan. Dapat lahat tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Hindi pwede yung bahala ka sa buhay mo dito. Kaya meron pong may commitment tayo sa bawat isa. Meron po nagre-remind sa atin kapag tayo ay nangihina o nawawala. So sa Corpus for Christ naman po, kanina kasi yung general kung paano tayo. So ngayon sa Corpus for Christ, paano na po tayo? At ano ba itong Corpus for Christ? Sino na po bang nakakaalam paano po yung Corpus for Christ? Yung Singles for Christ. Sa orientation po ba, nabanggit po ba? Yung first talk? Hindi. Sige, pag-usapan natin, ano nga ba yung Corpus for Christ? Ito po yung statement ng Corpus for Christ. Ano yung statement of vision? Ito po yung vision. Ano ba ibig sabihin ng vision? Ano ba yung pananaw natin? Ano ba yung saan ba nakatanaw yung Corpus for Christ? Ano ba yung imagine niya sa kanyang sarili? So, ang Corpus for Christ, ang vision niya po ay families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. No, yun po yung pinaka-simple. Pwede po bang basahin po natin yung mga malilinaw pa mata? Yung layo kasi. So, ang vision po natin ay, ulit pa, families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. So, tayo daw po, bilang family, bilang pamilya, no? Tayo daw po ay magbabago sa hugis ng mukha ng mundo, no? Babaguhin daw natin ang mundo, no? So ito po yung short vision natin. Para madali natin matandaan, ang sabi niya, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Pero mayroon din po itong expanded. Sabi, move by the Holy Spirit, one with the Catholic Church. So, ibig sabihin, kasama tayo sa simbahan, hindi tayo hiwalay. Blessed to witness to Christ, love, and service. Corpus for Christ is a united global community of family evangelizers that sets the world on fire with the fullness of God's transforming love. So, ito po yung statement ng vision ng Corpus for Christ. So, ano naman po yung mission? Mission ng Corpus for Christ. Ang mission po ng Corpus for Christ ay building the church of the home and building the church of the poor. So, dalawa po. Tayo daw po ay magtatayo ng simbahan sa ating mga tahanan at magtatayo ng simbahan dun sa mga kapwa nating mahihirap. So, meron din po expanded para mas malinaw po para sa atin, no? Sabi, we are couples for Christ. We are committed to live in God's righteousness and holiness, evangelizing people through a life of love and service. We shall work for the renewal of families that will serve God and build generations of Christian leaders. And we shall pursue
total Christian liberation through a social justice, respect for life, and work for the poor. So, ito po yung mission po natin. No? Ayusin daw natin. Magtayo tayo ng simbahan sa ating pamilya, sa ating mga tahanan. At hindi rin po natin kakalimutan yung mga mahihirap nating mga kababayan. At ang ating philosophy, no, medyo English lang po ito, pero mamaya nakita ko meron pong Tagalog. No, bibigyan po kayo after po nito para mabasa nyo po. No? Kasi next week, ito na po yung last na CLP natin. No? So, yung presentation, sa ngayon po kasi i-present na namin paano tayo lumago, then ano ba itong Focus for Christ. Then, sa sarili nyo, no, basahin nyo itong ating mission and vision at saka yung philosophy natin. Kung kayo po ay naniniwala dun sa itong mga mission na to o yung vision na to o kayo po ay naniniwala sa mga adhikain ng Focus for Christ, ay bumalik po kayo next week. Kahit hindi po kayo, kahit hindi na rin po kayo importante. Kasi ako din naman dati, ayoko agad eh. Bumalik din po kayo next week, no? Kasi baka magalit sa akin yung team leader natin pag sinabi kong pag-comfortable lang kayo, no? Kahit na ayaw nyo na, balik na lang po kayo. Kawawa naman yung naging dito sa inyo. Baka paulitin kayo ulit. Okay, statement of philosophy. The following embodies the beliefs and ideals of the Couples for Christ. Babasahin ko lang po pero meron po kayong kopya nito later. Kung kaya niyo po basahin, sundan niyo po ako. The following embodies the beliefs and ideals of the Couples for Christ as a movement, from which flow its Christian attitudes, values, and behavior, as well as its programs, teachings, and approaches to Christian renewal within the context of family relationships. We believe in marriage as an indissoluble institution as taught by our Lord Jesus Christ, that God created marriage primarily for love between man and woman and for the procreation and proper rearing of children. We believe that God created man and wife with equal personal worth and dignity, that God ordained order in the family by giving the man the role as head of the family and the woman as helpmate and support, which best expresses their complementarity. So, gusto ko lang pong bigyan ng diin yung pangalawa. No? Ang sabi niya, ang marriage daw po ay hindi dapat mabuwag. No? Hindi dapat masira. No? Kasi ang plano ng ating Panginoon ay dito, magkaroon ng procreation. Matuloy yung kanyang adhikain ng creation. Pagpatuloy niya ng pagdami natin, kumbaga. At yung proper rearing of children. No? Yung paano daw po tayo tamang magpapalaki ng ating mga anak. At sabi, dun sa pangatlo na paragraph, na lahat tayo, man and wife, no? Man and husband, tayo, wife and husband, tayo po ay nilikha ng Diyos na pantay. No? Wala pong mas malamang sa atin. Pero, by giving order, para daw po may order sa ating pamilya, yung pong lalaki, si brother, ay siya po yung head of the family. No? Siya po yung ulo. At ang babae, siya po yung katulong o helpmate and support. Pero, ang lahat ng bagay, ang pagkukulang ng isa ay dapat pinupunuan ng isa. So, yun po yun po yung pinakamagandang parte niya. Minsan, nagkukulang yung lalaki, pupunuan ni sister. No? Ganon. Okay? So, we believe in the inalienable and irreplaceable right and responsibility of parents to educate their children. That children need to be educated in essential human and Christian values for them to become a responsible and mature members of society. So dapat, tayo daw po ang unang-unang magpapalaki ng tama doon sa ating mga anak. No? Hindi natin pwedeng iiwan lamang doon sa school, no? Sa ating sa education ng ating mga anak. So tayo din po, bilang mga magulang, tayo yung merong mas
anong tawag dito? Responsibilidad na palakihin natin ng tama yung ating mga anak, ng ating mga Christian values. Sa atin po dapat manggagaling. No? Kaya kung minsan, mas naniniwala na yung mga anak natin dun sa teacher. Kung minsan, nangyari makipagtalo sa bata. Sabi kasi ni teacher, ganito. So, dapat pa lang, sa simula pa lang, dapat ipakita rin po natin bilang mga magulang na tayo ang merong mas na pangunahin na magtuturo doon sa ating mga anak. Ano? We believe that the family, in practicing the gospel message, shares in the life and mission of the church through prayers, evangelization, and service to men. We uphold and defend the rights of the family as proclaimed in the chapter of family rights in Familiaris Consortio. And lastly, we believe that Christian family renewal can be best be achieved by inviting Jesus to be the Lord of our homes and by allowing the power of the Holy Spirit to lead our family lives and through full use of our charismatic gifts at our disposal. So we need Jesus Christ to be the center of our family and our homes. So Couples for Christ allows us to grow our life in the Holy Spirit. Our mission is to strengthen the family. So yun po yung first and foremost, para maging matibay yung ating mga pamilya. So, paano natin ito gagawin? So, by working for the renewal of individuals, families, and the church on a global basis. So, sa atin po magsisimula. Kaya nga sabi, renewal of individuals. No? Tayo muna. Ang hirap natin baguhin yung pamilya natin kapag hindi tayo nagbabago muna. No? Dapat may pagbabago tayo para yung asawa natin magbago din. No? Huwag kayong magpaunaan kung sino magbago. Kung hindi, mauna ka na, baguhin mo sarili mo. No? Pagsagaan mo na muna yung asawa mo. Kahit na ano ba? Kahit na maingay, no? Paggising pa lang ng umaga, siya na yung naririnig mo. Di ba? Ay, bango na, malilig na tayo! Oh, painit ka na ng tubig, di ba? Marami pang iba. Pero, dapat tayo din ay umunawas. Magbago tayo, huwag na natin sakutin. Kaya gumising na tayo ng maaga, na minsan hindi ko pa rin nagagawa ko rin naman minsan. Ayun. So, dapat po magbago sa atin, muna sa ating mga sarili. At pag napansin ng ating pamilya, magbabago din sila. Pag napansin ng ating asawa, magbabago din sila. And on a global basis, kapag yung pamilya natin sa buong komunidad natin ay maayos, siyempre yung buong area natin, buong Pilipinas, no, ay magiging maayos din. Okay? By providing a strong support environment for our members. So sabi ko nga kanina, yun yung support ng bawat isa. May nagre-remind sa atin pagka may dapat natin gawin. Kung meron tayong pagkukulang, meron nagpapaalala. Kaya nga minsan, nahihirapan ako magkasala kasi may nagpapaalala sa akin, ang Couples for Christ ako. Baka may makakilala sa akin. No? Kasi dala mo palagi yung pangalan ng Couples for Christ kahit saan ka mapunta. Hindi yung during CLP lang, during pagsisimba, o kaya during ng mga meetings, house of meetings. Kung hindi, buong buhay natin kahit saan tayo mapunta, dapat dala-dala natin yung pagiging Couples for Christ. So how do we support one another in CFC? So paano tayo magtutulungan? Sinabi ko nga kanina na meron tayong support group, pero paano nga ba? Number 1 po, our committed relationship. We make a commitment to grow together as a couple. Wala pong maiiwan. Dati din ako, hindi ko naman sinasabing mali ang mga brothers ko dito sa lay minister. No, nag-attend din po ako ng lay minister. Naging member din po pala ako. No, more than 10 years din. Pero, mas masaya pag kasama yung asawa pala. Kaya dito na lang ako sa couples, iniwan ko na lang yung pagiging lay minister. No? Kasi,
mahirap yung nagsiserve ka na ikaw lang. Mas masaya pag kasama si sister. No? Tama ba? Masaya po ba kayo magkasama? Bro, ba't kanina ka parang nag-iisip po, ano? Masaya ka ba kasama mo si bro? Ay, si sister dito sa CLC? Masaya naman. Kaya naantok na. Salamat po sa pakikinig kasi yung mga ganitong oras sarap matulog na. No? Lalo na pagpuyat pa. So, salamat po. So, meron po tayong commitment. Ito po yun. Meron po tayong tinatawag na covenant card. Dito po, nakalagay yung ating mga dapat gawin bilang isang Corpus for Christ. No? Meron tayong susumpaan sa ating Panginoon. Pipirmahan po natin ito. No? Next week to. Gagawin po natin to next week. Ibigyan po kayo nito. Itong covenant card. Basahin ko lang. Hindi na lahat. Yun lang po 5 point. Meron po kasi itong 5 punto. Sabi dito, Covenant of the Corpus for Christ. Trusting the Lord's help and guidance, I shall live as a follower of Christ. Meron po siyang may mga paragraph siya under. Pero doon na lang po tayo. Number 2, I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Number 3, I will make myself available to the Lord for service. Number 4, I will relate in love and loyalty to other families of Corpus for Christ. Number 5, I shall study and seek to grow as a Christian person and in understanding and fulfillment of my marriage vocation. So, ayan po. Ipirmahan niyo po ito next week. Sabi niya dun sa dulo, may our Lord Jesus Christ help me to live the covenant of the Corpus for Christ every day for His greater honor and glory and for the good of my brothers and sisters. Alam ko, inom lang ang tubig, nauubusan na naman at sa sign off na ulit. Maliban po doon sa ating covenant card, dito sa Corpus for Christ, magkakaroon po tayo ng tinatawag na household. The purpose of the household group is to have a smaller and more intimate environment for personal support in the Christian life and to provide a means for encouraging and hastening growth as a Christian. So wala po itong pinagkaiba. No? Kung sinasabi nyo last week, talk number 8, ito na yung katapusan. Ay hindi po, no? Simula pa lang po yun ng inyong buhay, Corpus for Christ. So meron po tayong household group na tawag. Bibigyan po tayo na kanya-kanya tayong grupo na kung saan ay once a week dati, no? Pero ngayon, ginawa po twice a month, no? Every other week po yung household na magkikita pa rin tayo, parang ganito rin po, parang CLP. Pero hindi na po dito. Alam niyo po kung saan? Sa mga bahay. So, sa mga bahay-bahay nyo na po, doon sa grupo nyo. Ang household po ay gaganapin doon sa inyong mga tahanan. Yan. Alam niyo po kung bakit doon? Kasi tayo po ay evangelizers. No? Para makita po ng kapitbahay natin na tayo po ay kumakanta, nagtataas ng kamay, at tayo po ay nagdarasal. Sino po? Nung una, sinasarado ko yung pinto namin sa bintana. Nahihiya ako doon sa kapitbahay namin. Baka makita niya akong nagtataas ng kamay. Di ba? Pero ganoon talaga. Nung una nga, tumatawa yung anak ko eh. Yung panganay ko, sumisilip dun sa pinto. Si tatay, nagdarasal. Para bang napakalaking passet sa kanya. Nagdarasal si tatay. Di ba? Sa simula lang naman yun. Pag tumagal yun, hindi na yun sila ganon, no? Magiging supportive na rin sila. Mayroon na rin po silang papaalala pa. Well, basta yun wala pa kayong household meeting. Wala pa kayong household. Di ba? Ganun lang po yun sa simula.
Kasi ito po kasi yung unang magbabago sa atin sa individual, di ba? Sabi niya, individual na magbabago. Ang una pong magbago sa atin tayo. Kasi kami ganoon eh. Ang unang physical na mababago sa atin, yung tahanan natin. Di ba? Kung dati, tamad tayong maglinis, nakakalat lahat, kapag household, ay malinis yung bahay. Tama ba ako mga brother? Di ba? Uy, agad tayong mauwi. Bakit? May household tayo mamaya. Di ba? Minsan kasi yung mga bag natin, nandun lang sa mga upuan. Tama ba ako? Minsan, ang daming kalat. Yung mga, pero pag nagka-household, nagmamagic yung bahay namin, mga brothers and sisters, yung bahay natin magmamagic. No? Magbabago yung kortina. Di ba? Dati, isang buwan ka bago magpalit. Ngayon, pag household, palitan mo. No? Iayos mo yung baso. Meron pong miracle na mangyayari. Magbabago yung tahanan natin. No? Pati sa kusina, linis. Sige, huwag na. Alam niya rin, mga kapatid ko yun, alam niya mga brothers and sisters yung paano yun. So that's the secret of being CFC. No? Nagmimiracle yung bahay natin pagka may household. Okay? 3 ingredients yung typical household meeting. So, meron pong extended prayer a period of prayer and service. A time for sharing and discussion. So, parang parehas din lang naman. No? Pero mas intimate na yung sharing nyo kasi medyo smaller na. Hindi na yung malakihan. No? Kayo na lang. And some time for fellowship. So, meron po tayong time habang nagmimerienda, tatawanan. Pero alam niyo po, dito po natin na-build yung relationship natin bilang mga magkakapatid sa community. No? Alam niyo po, sa totoo lang, mas malapit pa ako sa mga kapatid ko sa Couples for Christ kaysa yung mga tunay kong kapatid. No? Kasi, mas madalas na silang makasama ay dun sa aking mga tunay na kapatid. No? So, yun po yung isang niya. Ma-discover nyo na lang, kayo na lang po bahala. Ma-discover kung ano po yung secret ng magiging member ng Couples for Christ. No? Marami kang makikilala, dadami po yung kaibigan mo. At ang maganda dito, kaibigan na hindi magdadala sa iyo sa kasalanan. No? Mga kaibigan na nag-aalay ng kanilang mga sarili para sa ating Panginoon. Kaya pag nagpaalam ako at brother ang kasama ko, hindi nangangamba si sister. Okay na yun. Diba? So, yun po. So, ongoing teachings and formation. So, marami pong formation ang Couples for Christ. No? Sana magdaan tayo ng oras. No? Pero mag-focus tayo dito sa first year teaching program para po sa inyo. Dito po sa mga bago po. Meron po kasi tayong susundin na first year. Actually, ang formation track ng Couples for Christ ay 4 years po bago nyo matapos yung buong formation track ng Couples for Christ. Pero, dahil bago pa po kayo, ito po yung first year formation na pwedeng gawin. Sa singles, covenant orientation, pwede po, no? Kasama po yun. Sa lahat po yun, covenant orientation. Tapos po sa Couples for Christ, ay meron pong marriage enrichment retreat after 6 months ng CLP. At the following year po, bago tayo mag-evangelize ulit, meron po tayong evangelization training. Kasabay din po ito ng evangelization rally. Sa singles po, hindi ko po kabisado kung ano po yung mga retreat na atinan po. Siguro, during your discussion, tanungin niyo po dun sa inyong mga facilitators. Kasi mas alam po nila yon kung ano yung mga formation na atinan nyo. Pero for sure, attend po kayo nitong covenant orientation. Okay ba? So, other regular activities of our community. So, meron po tayong monthly prayer assemblies. Meron po yung assembly na panlahatan, buong chapter, magkikita po kayo.
No? Hindi lang po kasi kayong member. No? Marami din po tayo. Meron din po pagkakataon na buong cluster. No? Magkikita po tayong lahat. And then, after po, next week, meron din po kayong Lord's Day celebration. No? Meron tayong anniversary. Last month po yung anniversary ng Couples for Christ. June po. At meron din po tayong evangelization rallies. Sabi ko nga. Then family days. Meron po tayong leaders conference every January or February po ito. At meron din po tayong Eco Weekend, Team Eco Weekend. At higit sa lahat po, ito po yung Angkop Global Walk natin sa November pa to, October po gagawin. At marami pa pong ibang mga social activities, no? Dito sa social activities, kasabay po na ito dun sa pag-attend natin ng mga, syempre, yung mga birthdays ng mga kapatid natin, o kaya yung mga binyag. Alam niyo po, pagka dumami na yung kaibigan nyo, dadami rin po yung mag-iintila sa inyo sa mga social activities. So, habang nakikita natin ang pagbaba ng values ng mundong ito, sa CFC, makikita din naman natin kung paano gumalaw yung ating Panginoon para ma-restore niya yung original na plano niya sa ating mga pamilya. Kaya habang magulo yung mundo, yung Couples for Christ naman po ay nagtatrabaho para maibalik natin yung kaayusan ng ating mundo. Based po doon sa original plan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dito sa last, pwede ba natin sabay-sabay basahin? We are inviting you to be part of God's work by being a part of us in CFC. So ito po yung formal invitation po namin sa inyo. Inaanyayahan ko po kayo na umattend po at magiging member ng Couples for Christ. So magandang hapon po, purihin natin ang ating Panginoon. God bless you. Ayun si Brother Grayson, habang siya po ay naglalakad papunta sa altar, Magsisya ito ba? Higit-higit. Tawagin natin si May. Hello? Pwede ba tawagin natin si May? Ang mga kasama. Ayun, hello! May naiintindihan po ba kaya? Baka meron pang mga katanungan sa isipan ninyo habang nandito po si Brother Jude, magtanong na kayo. Kasi kung sa akin yung tatanungin, baka iba ang maisagot ko sa inyo. Habang nandito si Brother Jude, may tanong po kayo sa talk niya. Meron po ba? Meron wala? Hello? Ayun, akala ko natulog na. Hindi pa pala. May tanong po kayo? Wala na raw. Ba't na rito? May tanong po ba? Ayun, wala. Wala na nahihiya. Oh, Brother Jim, tatawagin natin si Smay. Surprise! Nasa na si Smay? Si Smay! Paano ka raw lumago? Mag-sharing ka raw. Wala tayong magagawa eh. Alam mo na. Huwag ka na sumayaw. Alam mo naman magaling ka sumayaw. May surprise daw. Hello po! Good afternoon! Ayan. So,
chapter leaders kami, sabi ko nga doon sa mga kasama namin sa household. Si Lord na lang yung kakapitan mo kapag maraming problema sa chapter. Pero, kami po ay nagsimula na noong 1995 sa Our Lady of Loreto Parish. Hindi naman po sa mga brothers and sisters natin na participants, hindi naman yan kaagad. Diba? Yung si Brother Jun po, nung kami nag-umpisa sa CFC, maaga po yung umuwi. Mga alas 4 ng maga. Pagkatapos, binabato ko na siya ng damit niya kasi gusto ko matulog na siya doon sa Natulog na siya sa opisina niya. Yan. Pero alam nyo, nakakatuwa. So after nung mga ilang years, kasi po 4 na yung anak namin. So nung nag-baptize po ako ng pangatlo, dahil 2 na yung anak namin lalaki, tamang-tama naman naging household leader kami. Yung pong aming grupo, bago kami mag-household leader, at yung grupo namin nung kami household leader, ay pinagdasal na maging babae yung anak namin. So pinagdarasal namin siya, tapos ako po kasi ay bago mag-7 months yung tiyan ko, ay nag-open yung cervix ko para sa mga nanay dito. So lalabas po yung bata, gano'n. So bago lumabas yung bata, syempre in-ultrasound, nakatalikod, hindi makita. Tapos yung mga anak na ako, in-ultrasound ulit siya, nakatalikod pa rin siya. So nung nanganak po ako, nung nasa delivery room ako, sabi ko doon sa nurse, anong anak ko? Kasi nakadalawa na ako, babae ko. Pero sa totoo lang, di ba, parang sabi siguro ni Lord, ang kulit mo naman, pinagdasal na eh. No, hindi ka pa naniniwala. So pagdating sa recovery room, tinanong ko ulit, pasensya na, totoo ba, babae ba yun? Hindi naniniwala. So di ba, ang galing lang po ni Lord. Ang galing ni Lord kasi ang mga dasal natin, dasal ng bawat isa din, yun. So kami po ay naging chapter head, tapos naging PFO, natin na YFC, naging PFO po, yung Pastoral Formation Officer ng cluster, tapos ngayon YFC sa sector naman. Siyempre, yun nga sa pagdarasal, pagkatapos yung AGW, naku, ang lakas ko pong makahutod sa mga kaopisina ko. Kapag yung AGW na, ang Top Global Walk po kasi yan na, nagbebenta na naman ako. Ayan, ang Top Global Walk. Ayan po ay pang-15 taon na. Yan. Yun pong mga anak ng mga kasama natin na hindi makapagpaaral, through ang Top Global Walk po, 300 pesos lang isa. Para lang nag-Jollibee, ano po? Oo, mas mahal pa yata yung Jollibee. 300 pesos lang kapag 25,000 ibinibigay po sa kanila in kind or in cash, and in cash, worth 25 pesos per year para matulungan sila. Yun po. So, ginagawa ko po, mga kakilala ko, mga kaibigan ko, mga kaopisina ko, lagi ko po silang hinihingan. Eh, hindi naman ako nahihiya kasi hindi naman nanggagaling, hindi naman para sa akin yung pera, ano. So, yun po, dun rin kahit paano nakakatulong. Siyempre sa paglago, hindi lang kasi diba sabi, families of the Holy Spirit renewing the face of the earth, hindi lang naman yung mga pamilya natin, pati pamilya rin ng mga kapuspalad natin, mga tawag dyan, mga brothers and sisters. So, lumago rin po kami sa serbisyo. Yan. Tapos, kasama na nga rin doon yung mga blessings. Alam niyo po, yung aming mga anak, yung 2 naming anak, bago po graduate yun, eh nagkaroon na ng trabaho. May trabaho na naghihintay sa kanila.
Tapos meron din po kami dalawang apo na magaganda. Nakatulad po ng ilong ni Brother Jude. Ayun. Kamukha niya po yung panganay na apo namin. Sabi ko nga po, kaakibat ng paglago natin, kahit pa paano binibigayaan tayo ni Lord. Binibigayaan tayo ni Lord. Yung pong aming pangatlong anak na babae, yun po ay ngayon, nung una akala ko hindi namin mapapagtapos kasi nag-aaral po siya sa FEU. Nag-aaral sa FEU, medicine po. Magkano po ang pagpapaaral ng medisina, ano po. Pero po nung pang-apat na taon niya, huling taon niya, yung pong pangalawa naming anak, tinulungan kami yung kalahati nung matrikula na parang 360,000. Yung kalahati nun siyang sumagot. So napakabuti ng Panginoon, binibigyan tayo ng mga anak na mabubuti at tumutulong sa atin. Kaya sabi ko nga, yun nga po kasing pagmamahal natin sa Diyos ay ibinabalik hindi lang sa atin, kundi pati na rin, di ba? Pati na rin sa ating mga anak at sa mga magiging anak pa nila, magiging apo pa nila. Kaya po, nawa, sa susunod na linggo, ay muli nila kayong makasama. Magiging masaya po kami kung makakasama kayo sa komunidad ng Couples for Christ para po yung saya na nararamdaman namin ay mararamdaman nyo rin. Yun po ang gusto namin mangyari na sabi nga naman, alam nyo, maraming problemang dumarating. Marami pang problemang darating sa inyo. Pero mas madali na yun, di ba? Mas madali kasi hindi lang kayo ang magdarasal, kundi pati lahat sila. Kung ano man yung pinoproblema ninyo, ano man yung mabigat na piniisip ninyo, pati po silang lahat ay kasama nyo sa pagdarasal. Ganyan po kagaling ang Diyos natin. Maraming salamat po. Ayun po. Talaga na naman nun, ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na dumadaloy, lalong-lalo na sa mag-asawang ito. Dagdagan ko lang po, malaki din po kasi ang putong na loob natin dito sa mag-asawang ito, lalo na kay Brother Jude. I-honor ko lang si Brother Jude. Kasi kung hindi dahil po sa kanya at kay Sis May na maaaring hindi nakapagtapos sa pag-aaral yung aming pangalawang anak. Dahil sa kanila, sila ang chapter head po namin noon, kinuwang scholar yung aming anak na ngayon ay nakapagpatapos na pag-aaral na at tumutulong na rin po sa aming mag-asawa. Yun, kaya yung mga itinanim po nila Brother Jun and Sis May ay inaani naman namin mag-asawa dahil sa tulong po nila. Kaya maraming salamat Brother Jun and Sis May. Yan, tatawagin ko na si Brother Davis. Brother Davis, parang may sorpresa ka kay Brother Jun. Sige po, tawagin po ulit si Brother Jun dito sa harap. Ayan, tingnan po natin. Ayan, medyo ang mukha niya po pala. Kamukha ba, mga brother and sister? Amen? Amen. Amen. So, ito po yung certificate namin. So, yun. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Brother Jun Buena in grateful recognition of your valuable time, effort, and generosity in sharing your knowledge and wisdom. Talk number 7, Growing in the Spirit. Presented on August 3, 2025 at Our Lady of the Holy Rosary Parish in San Valenzuela City. Signed by our team head, Brother Jason Leonardo, and chapter head by Brother Rolando Domingo. So, red magnet po yan, bro.